Hindi ko alam kung paano sisimulan ang kwentong ito. Baka dahil natatakot akong harapin ang katotohanan, o baka dahil natatakot akong mawala ka muli, Elara. Ako si Marcus de la Cruz, 32 taong gulang, inhinyero sa isang malaking kumpanya dito sa Davao City. At sa araw na unang nakita kita, hindi ko alam na ang kagandahang aking nakita ay babuhyuan ng isang lihim na magbabago ng lahat sa aking buhay. Iyon ay noong isang Biyernes ng hapon. Naglalakad ako papunta sa isang maliit na kafe sa bukid ng Matina, naghahanap ng tahimik na lugar para tapusin ang isang proyekto. Pagkapasok ko pa lang, napahinto ako. Nakaupo ka sa isang mesa sa sulok nakasuot ng simpleng puting blusa at maong, ang buhok mong kayumanggi ay nakatali sa isang mahabang tres. Ngumiti ka sa waiter na nagdala ng iyong tsaa, at parang tumigil ang oras. Ang iyong mga mata kayumangging matingkad, parang may sariling liwanag. Akala ko noon, natagpuan ko na ang taong makakapagbigay ng kulay sa aking monotonong buhay. Hindi ako sanay na lumapit sa mga babae laging nasa unahan ang trabaho, ang responsibilidad sa pamilya. Pero noong araw na iyon, parang may puwersang hila ako papunta sa iyong mesa. Maaari ba akong umupo dito? Punong-puno na kasi ang ibang lugar. Bumaling ka sa akin, at ang ngiti mong iyon ay parang nagpainit sa akin sa gitna ng maulang araw. Sige po, pwede naman po. Ang boses mo ay mahinahon, parang awit. Sinabi mong ikaw ay Elara Reyes, 28 taong gulang, guro sa isang paaralan sa Cotabato District. Sinabi mong mahal mo ang mga bata, mahal mo ang pagbabasa, at mahal mong maglakad sa mga bukid tuwing weekend para mamitas ng prutas sa mga taniman ng iyong lola. Mga linggo ang lumipas, at bawat pagkikita namin ay parang bagong pagkakataong malaman ka palalo. Ikaw ang pinakamabait, pinakamagandang nilalang na nakilala ko. Ipinakilala mo ako sa iyong lola na si Lola Carmen, isang matandang babae na may mga mata na katulad ng sa iyo, puno ng karunungan at pag-ibig. Sinabi niya sa akin, ingatan mo ang aking apo, Marcus. Marami siyang dinanas sa buhay. Hindi ko alam noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa sinehan, bigla kang tumigil sa harap ng isang maliit na klinika. Tumingin ka sa loob ng maraming minuto, ang mukha mong dati ng masaya ay naging malungkot bigla. Elara, okay ka lang ba? Tanong ko. Ngumiti ka ng pilit. Oo naman, Marcus. Basta't kasama kita, okay lang ako. Pero naramdaman ko na may kakaiba. May tinatago kang bagay. Mga buwan ang lumipas, at ang pagmamahal ko sa iyo ay lalong lumalim. Nagpa siya akong magtanong ng kamatayan, gusto kong ikasal sa iyo, Elara. Gusto kong makasama ka habang buhay. Nang sabihin ko iyon sa isang gabi habang nagluluto kami ng adobo sa inyong bahay, tumigil ka sa paghawak ng sandok. Tumulo ang luha mula sa iyong mga mata. Hindi ko kayang tanggapin, Marcus. Nagulat ako. Bakit? May mali ba? Did I do something wrong? Umiling ka. Hindi ikaw, Marcus. Ako. May lihim akong hindi ko pa sinasabi sa sino man, hindi kahit kay Lola Carmen. Ay nalalayan mo ako upo sa mesa, at kumuha ka ng isang lumang kahon mula sa ilalim ng iyong kama. Binuksan mo ito at kinuha ang isang luma ng litrato larawan ng isang babae na kamukhang kamukha mo, ngunit may iba ring aura. Ito ay si Elena, ang aking kambal na kapatid, sabi mo. Sinabi mong kayo ay ipinanganak na magkambal, ngunit may malaking problema sa kalusugan si Elena mula pa noong bata pa kayo. Siya ang mas matalino, mas masayahin sa inyong dalawa. Ngunit noong kayo ay 18 taong gulang, siya ay na-diagnose ng isang bihira at malubhang sakit sa utak. Hindi siya makakalakad ng mag-isa, hindi makakapagsalita ng maayos, at kailangan ng buong pangangalaga. Araw-araw akong pumupunta sa klinika para bantayan siya, sabi mo habang patuloy na tumutulo ang luha. Hindi ko maaring iwanan siya, Marcus. Hindi ko kayang isipin na iiwan ko siya para sa sarili kong kaligayahan. Takot akong baka hindi mo ako maintindihan, takot akong baka takbuhan mo ako kapag nalaman mo ang lahat. Hindi ako nagsalita ng maraming minuto. Hindi ako natakot, hindi ako nabigla, sa halip, naramdaman ko ang damdaming biglang bumigat sa aking dibdib. Damdaming nalulungkot para sa iyong dinanas, para sa iyong kapatid, para sa lahat ng hirap na ikaw lang ang nakakaramdam. Hinawakan ko ang iyong kamay. Huwag kang matakot, Elara. Gusto kong makilala siya, gusto kong makilala ang taong mahalaga sa iyo. Kahapon ng umaga,
dinala mo ako sa klinika. Nakita ko si Elena sa kanyang kama, ang mukha niyang kamukhang kamukha sa iyo, ngunit ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at sakit. Ngunit nang makita kanya, ngumiti siya ng malaki at inabot ang kanyang kamay patungo sa iyo. Lumapit ka sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, at nagsalita ka sa isang paraang parang nauunawaan kanya kahit hindi siya makapagsalita. Ako si Marcus, Elena. Kaibigan ka ni Elara at ngayon, kaibigan na rin kita, sabi ko. Ngumiti siya sa akin, at parang naramdaman ko na tanggap niya ako. Sinabi sa amin ng doktor na ang sakit ni Elena ay hindi na makakapagbago, ngunit maaari nating gawing mas maganda ang kanyang mga araw. Mula noon, araw-araw naming binibisita si Elena. Nagdadala kami ng kanyang paboritong prutas, nagbabasa kami ng mga kwento sa kanya, minsan ay kumakanta pa kami ng mga lumang kanta na paborito niya. Nakita ko kung gaano kakabait, gaano kakagaling na kapatid. Ang kagandahan mo na akala ko noon ay nasa mukha mo pa lang ay mas lalo pang lumakas na sa puso mo, sa paraan mong mahalin ang iyong kapatid ng walang kondisyon. Isang linggo ang nakalipas, nagpasya akong gawin ang isang bagay na alam kong tama. Humingi ako ng pahintulot sa iyo at kay Lola Carmen na dalhin si Elena sa bukid ng iyong lola sa lugar na sabi mo noon ay paborito ni Elena noong bata pa kayo. Nang makarating kami doon, nakita ko ang pinakamalaking ngiti sa mukha ni Elena. Hinawakan namin siya habang naglalakad sa damuhan, tumitingin sa mga punong prutas, nararamdaman ang init ng araw sa aming balat. Minsan pa siyang ngumiti sa akin, at parang sinasabi niya, "Salamat sa pag-ibig mo sa aking kapatid." Bumaling ka sa akin noong gabing iyon, habang nakahiga kami sa damuhan at tinitingnan ang mga bituin. Maraming salamat, Marcus. Hindi ko akalain na makikita ko ang isang taong handang tanggapin ako kasama ang lahat ng aking lihim. Hinawakan ko ang iyong mukha at hinalikan ang iyong noo. Ang lihim mong iyon, Elara, hindi iyon isang bagay na dapat itago. Iyon ang bahagi ng kung sino ka. At lahat ng bahagi mo ay mahal ko. Sinabi ko sa iyo na gusto ko pa ring ikasal sa iyo, hindi lang ikaw, kundi kasama rin namin si Elena. Sabi ko sa iyo na hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. Na kami na ngayon, ikaw, ako, at si Elena ay isang pamilya. Ngayon, nandito kami sa simbahan ng Matina, ikaw, nakasuot ng puting damit na pangkasal, ang mukha mong kumikinang ng kaligayahan. Si Elena ay nakaupo sa tabi namin, nakasuot ng pula niyang bestida, ngumingiti habang nakatingin sa amin. Ang lahat ng aming mga kaibigan at pamilya ay narito para samahan kami. Alam kong hindi ito magiging madali, maraming hamon ang darating sa aming pamilya. Pero alam ko rin na mayroon kaming isa't isa, mayroon kaming pag-ibig na sapat para lampasan ang lahat ng iyon. Ang kagandahan ng babae na nahumaling ako, hindi lang iyon ang kagandahan ng mukha o ng katawan. Ito ay ang kagandahan ng puso na handang ibigay ang lahat para sa taong mahal. Ito ay ang kagandahan ng isang lihim na hindi dapat ikahiya, kundi ikarangal. Elara Reyes de la Cruz, mahal kita, mahal namin ka, Elena, at hinding-hindi ko kayo iiwan.